Hindi nagsisinungaling ang mga estadistika. Kahit nalubos ka ng na-brainwash at na-indoktrina ng kaliwang, utopyang ideological na doktrina, hindi nagsisinungaling ang mga estadistika. At sa huli, kailangan mo ring harapin ang mga ito. Kaya ipapakita ko sa iyo ang ilang estadistika at pagkatapos ay ipapakita ko ang totoong mundo. Mga halimbawa kung paano mga tao mula sa ikatlong mundo, mga tao mula sa hindi gaanong maunlad na mga bansa o kultura, ay nagiging pabigat sa mga lipunang may sistemang panlipunang ayuda. Tingnan mo, mga claim sa benepisyo kada 1,000 katao ayon sa nasyonalidad sa UK. Nangunguna ang Congo, Iraq, Afghanistan, Algeria, Eritrea, Syria. Ito ay kada 1,000 katao. 445 katao na may lahing Congolese sa UK ang umaasa sa kapakanan, sila ay kumukuha ng mga benepisyo. Ang pambansang average ng UK, nakasama na rin ang maraming ibang tao, ay 100. 100 sa bawat 1,000. Medyo mataas pa rin yon. Mga 10% ba yon? 10% ng mga mamamayan ng Britanya ay kumukuha ng kung anong uri ng benepisyo. Sige, sana naging madali kung nagtatrabaho ang natitirang 70%. Pero hindi. Inisip ng UK na pwede nilang i-import ang mga taong ito at walang mangyayari. Hindi sustainable ang modelong ito at siguradong may mangyayaring masama. Hindi lang ito dahil sa pagdepende nila sa welfare. Sa totoo lang, mas maraming krimen kada tao ang dalawang nasyonalidad na ito kaysa sa iba. Ang mga Afghan at Eritrean ay mahigit 20 beses na mas malamang mahatulan sa mga kasong sexual na paglabag kaysa mga mamamayang Briton. Marami na akong naipakitang ganitong estadistika. Dati ko na itong pinakita, pero mas mabuting pakinggan natin mismo sa kanya. Hindi ko sinasadyang maglaro sa salita. Papunta ako sa job center na yon. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nagbabayad ng buwis. Dahil kung wala kayo, hindi ako narito ngayon. Pwede pa rin akong lumabas, gawin ang gusto ko, at kumita kahit wala akong ginagawa dahil sa iba na nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Sa tingin ko, hindi pa ako lubos na nakapagpasalamat. Jenny, ang bait mo naman. Totoong galing sa kaibuturan ng puso ko ang sinasabi ko. Maraming salamat talaga. At ipagpatuloy nyo ang mabuting ginagawa nyo. Ipagpatuloy niyo lang ang mabuting ginagawa niyo. Magtrabaho lang kayo mga kaibigan para patuloy niyo mabayaran ang mga taong ito. Sige, marami pa akong ganitong halimbawa. Lalo na sa mga Muslim bilang grupo, sila ang pinakamasahol na gumagawa nito. Tingnan nyo. Ito ay sariling estadistika ng gobyerno ng UK, senso ng 2021 mula sa Office of National Statistics, ONS. Mas mataas ang porsyento ng may trabaho sa mga nagpakilalang Kristiyano kaysa sa buong populasyon. Pinakamaraming nagtatrabaho ang Kristiyano, kasunod ang ateista, Hudyo, Hindu, Sikh at Budista. Pinakakaunti ang Muslim at 40% lang sa kanila ang nagtatrabaho. Mas mababa pa sa kalahati sa kanilang nagtatrabaho. Nakakagulat, hindi ba? Nagtataka ako kung bakit. Siguro, baka makatulong ang babaeng ito na magbigay linaw tungkol dito. Gaano ka nakatira sa Londres? Ako ay 25 taong gulang. 25 taon na siyang nandito. Et trabaho. Hindi. Oh. Oh. Nagtatrabaho ba ang asawa mo? May sakit ang asawa ko. May sakit din ang asawa ko at hindi nagtatrabaho. Pareho kami. Sabi mo, pareho kayong may sakit. O, hindi talaga namin kaya magtrabaho. Hindi. Mukha ka namang maayos. Mukha kang maayos sa paningin ko. Anong klaseng sakit meron ka? Parehong hindi para magtrabaho. Wala bang pagkakataon na kahit may sakit ka, ay makahanap ka pa rin ng magaan na trabaho? Oo, gusto sana mag-aral ang asawa ko. Gusto ng asawa ko na mag-aral pero Dating ang gustong mag-aral pero oo, parang katangahan ng mag-aral. parang hindi naman ganun. Pero hindi talaga kaya. Swerte dahil sa sakit. Oh. At ang pag-aaral ng wika, gaano ba kahirap yun? Medyo mahirap. No? Ang ginagawa mo Ang ginagawa mo buong araw kapag hindi ka nagtatrabaho, abala ko sa bahay. Nachlalakot. Sa labas. Naglalakad sa labas. Oh, ang tigre, ang ihi. Sige, panoorin mo itong video. Baka makatulong ito para mas maintindihan natin. Ito ang totoong Avery Warwick. Ang alkalde ng London ay Muslim. Ang alkalde ng Birmingham ay Muslim. Ang alkalde ng Leeds ay Muslim. Ang alkalde ng Blackburn ay Muslim. Ang alkalde ng Sheffield ay Muslim. Ang alkalde ng Oxford ay Muslim. Ang alkalde ng Luton ay Muslim. Anong ibig mong sabihin na di sila nagtatrabaho? Nagtatrabaho sila. Gumagawa sila ng paraan para sirain ang bansa mo. Si Aslam, ang alkalde ng Oldham, ay Muslim. Ang alkalde ng Rochdale ay Muslim.
Lahat ng ito ay naabot ng 4 na milyong Muslim lamang mula sa 66 na milyong tao sa Inglaterra. Ngayon, sa Inglaterra, mayroong mahigit 3,000 muske. Mayroong mahigit 130 korte ng Sharia sa Inglaterra. At mayroong mahigit 50 na Sharia Council, 78% ng mga babaeng Muslim ay hindi nagtatrabaho at tumatanggap ng suporta mula sa Estado at libreng tirahan. 63% ng mga Muslim ay hindi nagtatrabaho at tumatanggap ng suporta mula sa Estado at libreng pabahay. Karaniwang may 6 hanggang 8 anak ang mga pamilyang Muslim na sinusuportahan ng Estado at lahat ay may libreng tiruyan. Bawat paaralan sa UK ay kinakailangang magturo tungkol sa Islam. Ang pinakakaraniwang pangalan ng sanggol sa Inglaterra ay Mohammed. Hindi ito imigrasyon. Ito ay pananakop. Ito ay pananakop. Ito ay pananakop, mga kaibigan. Walang paraan para pagandahin ito. Wala nang kailangang pagandahin pa. Tingnan niyo ang taong ito. Pati ang Poland ay hindi naligtas. Nagulat ako nang makita ito. Tingnan niyo ito. Isang Arabang migrante na nakatira sa Poland ang naging viral. Tingnan niyo ito. Isang Arabing migrante na nakatira sa Poland ang naging viral dahil sa pangumutya sa mga Polish dahil sila ang nagbabayad ng kanyang mga bayarin. Sa video, mapanuying sinabi niya sa mga Polish na magtrabaho ng 12 hanggang 14 oras kada araw para siya'y mabuhay ng komportable sa tulong at benepisyo ng Poland. Kaya ito mga lipunan sa kanlurang Europa at hindi Poland ang tinutukoy ko. Mga kanluraning kumbaga lipunan sa Europa ay nagtayo ng mga welfare state sa pag-aakalang karamihan ng tao ay magtatrabaho. Doon na de-develop ang kultura at gawi sa trabaho. Nung dumating ako sa Australia, napansin kong karamihan ay nagtatrabaho. Oo, may ilan talagang umaabuso sa Centrelink at umaasa sa ayuda, pero mas marami pa rin ang nagtatrabaho. Kahit yung mga kakilala kong umaasa sa Centrelink, pilit pa rin nilang umahon at kumita ng mas malaki. Dahil sapat lang talaga ang binibigay ng Centrelink. Para sa mga galing sa mga kulturang mapanlaban kung saan wala silang nakukuhang anuman mula sa kanilang gobyerno, iniisip nila, libreng pera? Ganun nila ito tinitingnan. Nananatili silang umaasa dito habang buhay dahil mahalaga ang kultura. At ito rin ang mangyayari. Inaabuso ng mga migranteng ito ang Pransiya, Britanya, Alemanya at Sweden. Lahat ng mga bansang ito ay inaabuso, habang ang mga mamamayang doon ipinanganak ang nagbabayad. Nagbabayad sila ng buwis, pero sila pa ang lugi. Gusto mo pa ng iba? Tingnan mo itong Somali na lalaki. Magtrabaho ka ng buong araw, wala ka pa rin napapala. Salamat sa pagsusumikap mo sa trabaho para makauwi ako at magpahinga buong araw ng libre. Pwede kong gamitin ang EBT ko. Magtrabaho ka para sa akin, puting lalaki, sandali, babae. Oo, magtrabaho ka para sa akin, kayo mga puting hayop. Magtrabaho kayo para sa akin. Oo, nagtatrabaho kayo para sa akin. At ang gobyerno ng US ang magtatrabaho para sa akin. Lahat kayo nagtatrabaho para sa akin, kaya magtrabaho na. Bayaran nyo sila ng buwis. Alagaan nyo ako at ang aking mga tao. Sige, laboratorio ko ito at ako ang may kontrol. Ito ang aking realidad. Lahat kayo ay magkakadena at ikukulong ko kung hindi kayo magbabayad ng buwis. Sa kasamaang palad, pinakamasama ang Somalia. Siyempre, may matitibay tayong datos mula sa ilang bansa. Tingnan ninyo, pakiusap. Ito ay mula sa Denmark. Opisyal na estadistika ng Denmark mula sa kanilang website ng gobyerno, Danish Ministry of Finance. Mga Somali, tingnan ninyo. 20 beses silang mas malamang na manggahasa. At ang isang karaniwang Somali, isang Somali sa karaniwan, ay nagkakahalaga ng $30,000 sa gobyerno. At dito makikita ang pambansang average na binubuo ng mga Danish. Tingnan mo yan, 1 beses hanggang 20 beses. Kaya sila ay nanggagahasa at nandarambong sabay-sabay na pinapayagan ng ating mga gobyernong pabor sa multikulturalismo. Tingnan mo ang babaeng Muslim na ito. Hindi sila bagay dito. Nasabi ko na bang dito ako nabibilang? Kaya naintindihan at sinusuportahan ko hanggat kaya ko. Dito dinadamit ang buwis mo sa iba't ibang bagay. Sobrang galit nila mga pare. Tingnan mo, sinasabi niya yan sa kamera para inisin ang mga Europeyong tumanggap sa kanya. Gusto lang niya silang inisin dahil sa galit niya. Nananiwala silang may lehitimong hinaing sila at basurang lugar ang mga bansa nila dahil sa kanluran. Kaya sinasadya niyang inisin ka. Inaaway ka talaga niya. Pwede mo itong makuha dito bilang mamamayang Suweko. Suportado ko yan.
Todo ako. At wala akong magagawa tungkol dito. Sabi niya, wala kang magagawa. Sasamantalayin ko ang sistema ng benepisyo at wala kang magagawa. Patuloy mo lang gawin ang mga video na yan, mahal. Patuloy mo lang gawin ang mga video na yan. Nakakagulat ang datos. Mula kalating milyon, umabot na sa 50 milyong Muslim ang nasa Europa simula pagpasok ng siglo. Kaya, sinong gumawa nito? May gumawa nito. 49.5 milyong Muslim ang pumasok sa Europa sa nakalipas na 25 taon. At sa kanila, 40 milyon na umaasa sa tulong ng gobyerno at tumatanggap ng mga benepisyo. Nakakamangha. Dapat mong tandaan, hindi ito pera ng gobyerno. Ito ay pera mo. Pera mo. Habang ikaw ay nahihirapang maghanap buhay para may maihain sa mesa, habang ikaw ay nagrereklamo sa mataas na buwis, gaya ng nangyayari na rin dito sa Australia. Sinisipsip nila ang dugo natin at pagkatapos ay pinapakain nila ang mga vampirang ito. Talagang nakakagalit, hindi ba? Bawat taong nagtatrabaho ay dapat magalit. Nakakatawa na yung mga nagsasabing welcome ang refugee at pro-multiculturalism. Wala naman talagang may trabaho sa kanila. Marami sa kanila ay hindi nagtatrabaho dahil naniniwala sa sosyalistang utopia. Gusto nilang buwisan ng mayayaman at bilyonaryo dahil ang mga talunang ito ay hindi pa kailanman lumika ng anumang yaman. Hindi sila kailanman nakalika ng kahit anong negosyo, katulad ni Anthony Albanese at ng lahat ng mga woke na baliw na ito. Lahat sila, naging empleyado lang sila. Kaya nabuhay sila ng punong-puno ng galit at pagkabalisa. Tingnan mo yung mayaman na yon, may kotse siya. Samantalang ako, minimum wage lang. Kaya nanakawin ko ang pera ng taong yon. Pero hindi naiintindihan ng mga taong ito na habang mas pinapatawan mo ng buwis sa mayayaman, mas kumukunti ang aktibidad na negosyo. May mga estadistika rin ng mga puting mayayaman na nabubuhay din sa benepisyo kahit walang trabaho. Hanggang ika-4 na kwota ng 2025 ito ayon sa mga grupo ng etnisidad. Kaya sa kabuuan, mga 5.1%. Unang pwesto, Bangladeshi, sunod, Pakistani, di ko alam ibig sabihin ng other. Itim Africano, Caribbean, itim na British, halo-halong multi-ethnicong grupo, Sino, Indian, at Puti, 43%. Kaya ito ay mula sa statista, dun galing ang source. Ngunit mukhang ang puting populasyon ang may pinakakaunting walang trabaho sa loob ng United Kingdom. Bakit hindi ko nalang alamin pa ang tungkol dito para sa'yo? Dahil mukhang interesado ka. Aling etnisidad sa United Kingdom ang may pinakamaraming walang trabaho? Ang mga taong napapakilalang Arabo ang may pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho sa mga etnikong grupo sa UK na nasa humigit kumulang 14.3% ayon sa 2021 census para sa England at Wales. Siguradong ganun nga. At baka mas malala pa ngayon. Oo, napakasama talaga mga kaibigan. Hindi sila titigil. Hindi sila titigil sa pagsipsip ng dugo natin hanggat hindi natin sila pinipigilan.